I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan? Yan po sa Davao City. Diba sabi ni Pulong, ang baha umuupa. Bakit yan? Binaha kayo. O itong mga nakaraang buwan, binaha na naman kayo. O ito, hindi na maubos-ubos ang baha dyan sa inyo. Bakit binabaha kayo? O, baha sa Maynila. Kung totoo yung 13,000 na flood control ng papa niya, bakit binaha ang Davao? Ayan o, tingnan nyo naman yan. O, binaha ang Maynila. Kahit saan lugar, binaha. Ganun din ang Davao. O, diba? O, diba? Yung mga ibang DDS, sasabihin na bakit Davao ang ang pinupunteriya? Bakit? Lahat naman ng lugar binibidyo. Ano ka? Ano gusto mo hindi bibidyohin, hindi i-report, ganon? Para sabihin ang Davao okay lang, matino, malinis, walang baha. Excuse me. Anong ligtas mo sa mga tao? Lahat ng tao may cellphone. Ikaw naman, oo. Ayan o. Parang dagat na ang Davao City. Bakit kanyo? Basahin ko Sabi ni ABS-CBN. O tingnan, binaha ang ilang lugar sa Davao City. Sabado ng gabi, September 13, flood patrol. Agay, courtesy. Ayan o. Saan kayo makakita niyan? Di ba mga kababayan? O, baka mamaya yung baha nyo sa Davao sisisi nyo na naman kay Pangulong Marcos Jr. Samantalang yung 51 billion ni Pulong Duterte. Di ba? Saan kaya napunta yun? Ayan, baha sa Davao. Grabe. You see? Saan kayo makakita niyan? Naku, kawawa sila M-Ghost. Ayan courtesy po ng Philippine Defense Forces Forum. Hindi kinaloka. Tapos sasabihin nyo, malinis ang Davao, okay ang Davao, walang ghost project, okay naman ang flood control. Jesus Mariosep. Kung okay yung flood control niyan, ba't kayo binaha? Sige nga. Yung mga palusot yung ganyan, hindi uubra sa taong bayan. Dahil kilala na po ang mga namumuno dyan yun nga, 51 billion sa loob lang ng 3 taon. Saan napunta yan? Ba't ganyan? Tapos alam nyo, ang dami kayang squatter dyan sa may saan bang lugar yan? Malapit sa mga dagat yan may squatter dyan ewan ko lang kung tapos na po yung pabansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao, or pinagkaloob na sa mga Davaoenos na sa mga talagang mahihirap. Hindi lahat ng Davao maka-Duterte po. Marami ding maka Marcos. Dekada na, 'di ba? Ayan sabi ni Pulong Duterte, no animalis in 51 billion flood control project. Sus Mariosep. Kung walang anomalis, bakit binaha kayo? Nagrereklamo ang Davao. Itong mga, I think 23 yata yun. Bakit nagreklamo si Alvarez? Binabaha kayo sa Davao. Hindi daw nagbigay ang pamahalaan ng na pundo para dyan. Ang tanong, nasaan yung nasaan yung 51 billion, aber? Yan ang hirap no? Ang galing-galing nyo magtakip sa sarili nyo. Pinupunterian nyo yung ibang tao, pero hindi nyo nakikita yung sarili nyo. Napakalinis nyo naman. Samantalang bistado na kayo sa sambayan ng Pilipino. Kapalpakan, grabe. Ito lang siguro ang congressman na nakikita ko na wala talagang ginagawa. Walang batas na pinapasa. Tapos hindi po nagre-report yan sa kongreso. Nagpapalaki lang ng bitlog ito palaging nasa dahik. Mukha pa lang mukhang traya dito Yan ang sabi ni dating Senator Trillanes. Kakahiya. Ewan ko ba? Ang dami namang mga Bisaya na mababait, magagaling. Tanging bukod tong mga to. Sabi nga, kung anong puno, siya rin ang bunga. Pero I think, hindi naman lahat. Ito, mga kababayan,
'Di ba? Sabi nila kung anong puno, siya rin ang bunga. Tama po 'yun. Dalawang bagay po 'yun ang ibig sabihin. Kung anong puno, siya rin ang bunga sa kasamaan. Pangalawa, kung anong puno gumawa ng kabutihan sa kapwa, ganun din po ang anak. Gagawa rin ng kabutihan sa kapwa. Like for example, 'di ba? Dating Pangulong Marcos Sr., siya rin ang ginawa ng pangulo ngayon. Kung ano yung pinagbibintang sa dating Pangulong Marcos Sr., siya rin ang pagbibintang ngayon sa anak. Ganun yun, oh. 'Di ba? Kaya wag masyadong nagmamalinis kung hindi ka naman malinis. Dahil alam mo sa sarili mo, palpak ka. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipipretend ng sarili mo na malinis ka, perfect kang tao. Naaayon sa mga taong bayan at nakikita nila kung anong klaseng galaw ang mayroon ka. Hindi ka naman nagtatrabaho. Puro pasal dito, pasal din eh. Ni anino mo mga hindi makikita sa kongreso. Hindi nga nakikita ito sa mga interpellation. Kasi walang alam to eh. Kumpara mo kay Congressman na Sandro Marcos, Jesus Maria Joseph. Sa pagsasalita lang, grabe. Talaga yun ang masasabi mo na magaling na leader pagdating ng araw. 'Di ba mga kababayan? Ayan sabi niya. Hindi kayo naloka. Sabi dito. Ano sabi niya? Sabi ng Philippine Star? Sabi ni Pulong, Dutae, wala daw siyang nakuha na 51 billions pesos budget sa flood control project. Bakit ngayon meron naman pala, inamin na niya. 'Di ba? Dati kasi wala silang sinabing ganoon. Mahirap din pala ang pag sinasabi mo ganun pala 'yun. Sinungaling, always sinungaling. 'Di ba? So Davao po 'yan. Ayan tingnan nyo. See? Anong sabi, sino nagsabi rito? Yan po, Sunstar Cebu, a flood reaching west level was reported in Matina Crossing, Davao City on Saturday evening, September 13, 2025. According to residents, there was no heavy rainfall in the area at the time, but the flood waters appeared to have come from the nearby Bills Bukid. Ayan. You see? Grabe. Hanggang yun, hanggang west ka. Ibig sabihin, baywang, di kayo naloka. Ayan pa, mga beso. Ay, grabe, ang tindi. Talagang malalim yung yung baha. Tingnan mo yung bahay, Ayan, malalim yung baha, mga bes. Grabe, matindi pala talaga. Masaklap. Ba't kaya ganun, Wala naman ulan, pero binaha sila. Anyari. Pero kung talagang mayroong solid na flood control, mga kababayan, I think hindi naman ganyan, di ba? Mayroong pagdaanan ng tubig na maayos. Pero anyari. Di ba? Lagay dyan, nasaan ang 51 billion flood control? Pulong Duterte, Congressman Omar Duterte na may 160 branches ng 7-Eleven. Agoy. So, yun mga best. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again when we next upload. Bye, bye, bye. And babus. God bless. Philippines.